Ayaw ko na sa'yo, Yumi. Nakakasuka na ang makita ang mukha mo sa bahay na ito. Masyado ka nang madungis para sa katayuan ko ngayon. Ang boses ni Koji ay malamig pa sa hangin, nagmumula sa mga aircon ng mansyon. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang kahit katiting na awa. Ang mga salitang binitawan niya ay parang mga matatalas na bubog na direktang bumaon sa puso ni Yumi, nag-iiwan ng mga sugat na hindi nakikita, ngunit masakit na tumitibok. Sa sandaling iyon, hawak ni Yumi ang isang malaking sandok. Kagagaling lang niya sa mainit na kusina kung saan 12 oras siyang nakatayo para ihanda ang pinakapaboritong mga putahe ng kanyang biyenan na si Doña Esmeralda para sa ika-70 kaarawan nito. Ang kanyang mga daliri ay namumula at bahagyang nanginginig dahil sa pagod. Ang kanyang amoy ay pinaghalong bawang, sibuyas at pawis. Ang amoy ng isang babaeng ibinigay ang buong buhay para pagsilbihan ang pamilyang ito. Dahan-dahang ibinaba ni Yumi ang sandok sa ibabaw ng mamahaling granite counter. Ang tunog ng bakal na tumama sa bato ay tila isang kampanang naghuhudyat ng kamatayan ng kanyang 30 taong sakripisyo. Tumingin siya kay Koji. Ang lalaking dati ay nangako sa kanya ng langit at bituin. Ngayon, ay nakatayo sa harap niya na suot ang isang sadyang tinahing tuksido. Nagniningning ang mamahaling relo at ang mga mata ay puno ng pandidiri. Koji, anong ibig mong sabihin? Ang boses ni Yumi ay halos isang bulong, paos dahil sa usok ng kusina. Birthday ng mommy mo. Maraming bisita sa labas. Nagluto ako ng lahat ng paborito ninyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Koji. Yan lang naman ang alam mong gawin, di ba? Ang magmuhang katulong. Tingnan mo nga ang sarili mo, Yumi. You look so cheap. Nakakahiya kang ipakilala sa mga business partners ko. My God, pati ang mga kuko mo, puno ng uling. Sa labas ng kusina, naririnig ang tawanan ng mga bisita at ang maranging tugtog ng biyulin. Ang bawat nota ng musika ay tila isang pang-uuyam sa kalagayan ni Yumi. Sa loob ng 30 taon, siya ang naging haligi ng bahay na ito. Siya ang nag-alaga kay Doña Esmeralda noong ito ay nalumpo sa sakit. Siya ang nagtipid sa bawat sentimo nung nagsisimula pa lang ang kumpanya. At siya ang tumanggap ng lahat ng masasakit na salita para lang mapanatili ang kapayapaan. Biglang gumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Doña Esmeralda. Suot ang kanyang kulay gintong gown at mga brilyanteng kasing laki ng buto ng lansones. Hindi man lang siya tumingin sa pawisang mukha ng kanyang manugang. Koji, anak, tapos na ba? Tanong ng matanda, ang boses ay puno ng atoridad at kaspang. Huwag mo nang patagalin ito. Ang baho na rito sa kusina, baka kumapit pa ang amoy sa damit mo. Michaela is waiting for us in the garden. Mas bagay sa kanya ang diamond set na suot mo, Yumi. Oh wait, binigay ko na pala yon sa kanya kanina. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Yumi. Ang diamond set na tinutukoy ng biyenan ay ang tanging pamana ng kanyang sariling ina na ipinadala niya kay Doña Esmeralda bilang tanda ng paggalang. Ngayon, suot na ito ng ibang babae. Ang babaeng matagal na palang itinatago ni Koji sa likod ng kanyang mga gabing overtime sa opisina. Nanigas ang buong katawan ni Yumi. Nararamdaman niya ang pag-akyat ng isang mainit na bara sa kanyang lalamunan. Isang pagsikip sa dibdib na tila ba may isang higanteng kamay na pumipiga sa kanyang hininga. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makaiyak. Ang sakit ay napakalalim, kaya wala itong mahanap na daan palabas sa pamamagitan ng luha. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadilat, tuyo at nag-aapoy sa hindi maipaliwanag na pait. Inilabas ni Koji ang isang folder mula sa kanyang panloob na bulsa at inihagis ito sa lamesang puno ng mga hiwa-hiwang gulay. Pirmahan mo ang mga papeles na yan. Annulment at waiver ng lahat ng ari-arian. Huwag ka nang umasa na may makukuha ka kahit isang kusing. Pumasok ka dito na walang dala, lalabas kang walang dala. Tinitigan ni Yumi ang folder. Sa ilalim ng fluorescent light ng kusina,
Ang puting papel ay tila sumasalamin sa kanyang sariling kawalan. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya natulog, para damayan ang mga problema ni Koji. Ang bawat pagkakataon na pinili niyang manahimik kahit tinatapak-tapakan na ang kanyang dangal, lahat ng iyon ay nauwi sa isang pirasong papel na nagpapahalaga sa kanya bilang wala. Saan ako pupunta, Koji? Tanong ni Yumi. Ang kanyang tinig ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na balon. Ito ang buhay ko. Ito ang pamilya ko. Hindi mo na kami pamilya, sagot ni Doña Esmeralda, habang pinapagpagan ang kanyang gown na parang may duming nanggaling kay Yumi. Utang na loob mo pa sa amin na pinatira ka namin dito ng 30 taon kahit wala kang silbi, kundi ang magluto. Ngayon, lumayas ka na, bago ko patawagin ang mga security. Tinalikuran siya ng magina. Ang tunog ng kanilang mga sapatos na naglalakad palayo sa makinis na sahig ay tila mga huling pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang pagkatao. Naiwan si Yumi sa gitna ng kusina, napapaligiran ng mga pagkain na siya mismo ang nagpakahirap na ihanda. Para sa mga taong ngayon ay dumudura sa kanyang pagkatao. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga palad na nag-alaga, nagpakain, at nagmahal sa kanila. Ang mga kamay na ito, hanggang kailan pa, kaya sila magtitiis? Sa katahimikan ng kusina, ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa gripo. Bawat patak ay tila isang segundong binabawas sa kanyang nalalabing pasensya. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing pait ng apdo na nanunuot sa kanyang dila. Ito ba ang kapalit ng lahat na ibinigay ko? Ang itapon na parang basahan sa sandaling nakahanap na sila ng mas bago at mas makintab, tumayo si Yumi ng tuwid. Ang kanyang likod na dati ay laging nakayuko sa paglilingkod, ay dahan-dahang na ituwid. Sa labas, nagsimulang pumutok ang mga fireworks sa langit para sa selebrasyon ni Donna Esmeralda. Ngunit sa loob ng kanyang puso, isang kakaibang uri ng apoy ang nagsimulang magliyab. Hindi apoy ng galit na madaling mapundi, kundi isang malamig at matalim na apoy ng paniningil. Ang bawat hakbang ni Yumi paakyat sa ikalawang palapag ng mansyon ay tila paglakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Ang bigat ng kanyang mga paa ay kasing tindi ng bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Sa loob ng 30 taon, ang bawat sulok ng bahay na ito ay kinalingan niya, pinunasan ang bawat alikabo at pinuno ng pagmamahal na tila ba ang mga dingding na ito ay may kakayahang yumakap pabalik. Ngunit sa gabing ito, ang mansyong itinuring niyang tahanan ay naging isang malamig at madilim na kuta ng mga estranghero. Pagpasok niya sa kanilang silid ni Koji, ang silid na hindi na rin pala sa kanya, nadatnan niya si Michaela na nakaupo sa dulo ng kama. Hawak ng dalaga ang isang bote ng mamahaling pabango ni Yumi. Tila sinusuri kung karapat-dapat ba itong manatili sa ibabaw ng vanity mirror. Oh, nandito na pala ang dating may bahay, wika ni Michaela na may kasamang mapang-uyam na ngiti. Bilisan mo na ang pagliligpit, Yumi. Gusto ko nang palitan ng mga kurtina rito. Masyadong luma ang panlasa mo, nakakasakal ang amoy. Hindi sumagot si Yumi. Pinuksan niya ang cabinet at inilabas ang isang lumang maleta. Ang mismang maletang dala niya noong una siyang tumapak sa pintuan ng mga ari-arian ni Koji bilang isang batang asawa. Sa bawat tupi ng kanyang mga damit, tila tinutupi rin niya ang mga alaala ng mga gabi ng paghihintay sa asawang laging busy, ng mga sakripisyong itinuring na obligasyon, at ng mga luhang palaging itinago sa ilalim ng unan. Sa labas ng silid, narinig niya ang mga bulungan ng mga katulong sa pasilyo. Ang mga taong dati ay tinutulungan niya sa tuwing may nagkakasakit sa kanilang pamilya, ang mga taong madalas niyang abutan ng sobrang sahod mula sa sarili niyang ipon, na yon ay nagtatawanan. Akala mo naman kung sinong reyna, katulong lang din naman pala ang bagsak. Bulong ni Lita, ang head servant na ilang beses niyang binilhan ng gamot para sa high blood. Buti nga at pinalayas na.
masyadong malinis sa bahay, nakakapagod sundin. Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa balat ni Yumi. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Sa mundong binuo niya para sa iba, wala palang puwang para sa kanya. Kumuha si Yumi ng isang maliit na kahon mula sa ilalim ng kama. Sa loob nito ay isang lumang orasan na pag-aari ng kanyang ama at isang pirasong tela na burado na ang kulay. Ito lamang ang mga bagay na tunay na sa kanya. Ito lamang ang mga bagay na hindi kayang nakawin ng kasakiman ni Koji. Naramdaman niya ang isang mainit na hapdi sa kanyang mga mata. Ngunit pinilit niyang huwag hayaang pumatak ang luha sa harap ni Michaela. Ang dangal ang tanging naiwan sa kanya, at hindi niya ito hahayaang makuha pa ng babaeng ito. Tapos na ako, maikling sabi ni Yumi. Bitbit ang maleta. Lumabas siya ng silid nang hindi nililingon ang kama kung saan siya natulog sa loob ng 3 dekada. Sa paanan ng hangdan, naghihintay si Doña Esmeralda. Ang matanda ay nakasandal sa kanyang tungkod. Ang mukha ay tila isang maskarang gawa sa bato. Iwan mo ang susi sa lamesa, Yumi, at wag na wag kang magtatangkang bumalik dito para humingi ng tulong. Wala kaming utang na loob sa'yo. Dahan-dahang inilapag ni Yumi ang susi. Ang tunog ng bakal na tumama sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong sala, isang malungkot na tunog ng pagwawakas. Wala na po kayang kailangang ipag-alala, Doña Esmeralda. Ang utang na loob ay para lamang sa mga taong may puso. At sa bahay na ito, tila matagal na itong namatay. Paglabas ni Yumi sa malaking gate, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pagkadurog. Ang bawat patak ng tubig ay humahampas sa kanyang balat. Nililinis ang amoy ng kusina at ang bakas ng panunupil. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng bakal na gate sa kanyang likuran ay tila isang hatol na wala ng balikan. Nakatayo si Yumi sa gilid ng kalsada. Basang-basa, yakap-yakap ang kanyang lumang maleta. Ang mga ilaw ng mga sasakyang dumaraan ay tila mga nanunudyong mata sa dilim. Saan siya pupunta? Sino ang tatanggap sa isang babaeng itinapon ng sariling pamilya? Sa gitna ng malakas na ulan, isang pares ng matitinding ilaw ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Isang itim at maranyang sasakyan ang huminto sa mismong tapat ni Yumi. Ang gulong nito ay lumikha ng bahagyang tilamsit ng tubig sa kalsada. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking may hawak na payong ang bumaba. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad. At kahit madilim, bakas sa kanyang muka ang isang emosyong hindi inaasahan ni Yumi sa gabing ito. Pag-aalala. Senyora Yumi, ang boses ng lalaki ay malalim at pamilyar. Masyadong matagal ang 30 taon para sa isang pagtitiis. Handa na po ang lahat. Napatitig si Yumi sa lalaki. Ang kanyang puso, na akala niya ay tuluyan ng namatay sa loob ng kusinang iyon, ay biglang kumitig ng kakaiba. Ang misteryong nakabalot sa pagdating ng sasakyang ito ay tila isang liwanag sa gitna ng unos. Ang loob ng sasakyan ay amoy katad at mamahaling pabango. Isang malaking kontraste sa amoy ng gisa at pawis na kumapit sa balat ni Yumi sa loob ng 3 dekada. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyong unti-unti nang naglalaho sa gitna ng dilim at ulan, nanatiling nakatingin si Yumi sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga daliring dati ay maliksi sa paghiwa ng mga sangkap at paglalaba ng mga barong ni Koji ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng katotohanan ngayon. Lamang nag-uumpisang lumubog sa kanyang diwa. Uminom po muna kayo ng mainit na tsaa, senyora. Pinahanda ko po yan bago pa man ako dumating sa harap ng gate. Wika ng lalaking nagmamaneho. Siya si Ares, ang matapat na abogado at anak ng pinakamasunuring tauhan ng yumaong ama ni Yumi. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa naninigas na puso ni Yumi. Sa loob ng maraming taon, si Ares ang nagsilbing lihim na bantay ni Yumi.
Ang tanging tao na nakakaalam kung anong klaseng impyerno ang tinitiis niya sa ilalim ng bubong ng mga Sandoval. Salamat, Aris, bulong ni Yumi. Iniangat niya ang tasa. Ang usok nito ay humahaplos sa kanyang mukha. Akala ko ay hindi na darating ang gabing ito. Akala ko ay habang buhay na akong magiging anino sa sarili kong buhay. Ang pasensya ninyo, senyora, ay ang maging pinakamalakas ninyong sandata. Sagot ni Aris habang nakatingin sa kalsada. Hindi kailanman nakalimot ang iyong ama. Alam niya ang ugali ni Koji bago pa man siya pumanaw. Alam niyang darating ang araw na ang kasakiman ng lalaking yon ay lalampas sa kanyang katapatan. Pumikit si Yumi at biglang bumalik sa kanyang gunita ang muka ng kanyang ama 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang mahigpit na hawak nito sa kanyang kamay bago ito malagutan ng hininga. Yumi, anak, huwag mong bibitawan ang susi. Darating ang araw na kakailanganin mong buksan ang pintuan na ako mismo ang gumawa para sa iyo. Ang huling habilin nito na noon ay hindi niya lubos na naunawaan. Sa loob ng 30 taon, pinili ni Yumi ang magmahal at magtiis. Naniniwala siya na ang pagpapakumbaba ay makakapagpabago sa isang taong matigas ang puso. Ngunit ang gabing ito ang nagpatunay na ang ilang tao ay sadyang bulag sa liwanag ng kabutihan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang gusali sa Makati. Isang pribadong bangko na tanging ang mga pinakamayayaman lamang ang may access. Kahit malalim na ang gabi, tila hinihintay nila ang pagdating ni Yumi. Inalalayan siya ni Aris papasok sa isang silid na puno ng mga safe deposit boxes. Dahan-dahang inilabas ni Yumi mula sa kanyang bulsa ang lumang susi na kinuha niya sa ilalim ng kanyang kutson bago siya pinalayas. Ang susing iyon ay may bakas na ng kalawang. Ngunit nang ipasok niya ito sa lock ng box number 081-2, ang petsa ng kanyang kaarawan, ay mabilis itong umikot ng walang anumang ingay. Nang bumukas ang pinto ng metal box, isang makapal na folder at isang maliit na pelus na kahon ang tumambad sa kanya. Naninginig ang mga kamay ni Yumi habang binubuksan ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga dokumentong legal na nagpapatunay ng isang katotohanang yayanig sa mundo ni Koji. Ang lupang kinatatayuan ng kanilang mansyon, ang bawat share ng kumpanyang ipinagmamalaki ni Koji, at maging ang mga ari-ari ang akala ng asawa niya ay sa kanya, lahat ng iyon ay nasa ilalim ng isang trust fund na si Yumi lamang ang may kapangyarihang mag-utos. Ang kumpanya ay hindi pag-aari ni Koji. Siya ay isa lamang, itinalagang tagapamahala na maaaring tanggalin sa tungkulin sa sandaling mapatunayan ang moral turpitude o pagtataksil sa kasal. Lahat ng ito, Aris, totoo ba ito? Tanong ni Yumi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang binabasa ang transfer of ownership clauses. Opo, senyora. Ang lahat ng kinang na tinatamasa ni Koji ngayon ay hiram lamang sa inyo. Siya ay isang hari na walang trono, isang agila na walang pakpak kung wala ang inyong pahintulot. Wika ni Aris na may halong determinasyon. Ang tanging kailangan na lang nating gawin ay ang pirmahan ninyo ang huling pahina ng dokumentong ito upang formal na bawiin ang lahat ng otoridad na ibinigay ninyo sa kanya. 30 taon na ang nakalilipas. Hinawakan ni Yumi ang pluma. Sa labas, ang tunog ng kidlat ay gumuhit sa kalangitan na sinusundan ng isang malakas na kulog na tila sumasang-ayon sa kanyang gagawin. Ngunit bago niya idikit ang dulo ng ballpen sa papel, isang muka ang sumagi sa kanyang isipan. Ang muka ni Koji habang masaya itong nakikipagtawanan kay Micaela sa gitna ng handaan. Naramdaman ni Yumi ang muling pagkirot ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito kirot ng pagdurusa. Ito ay kirot ng isang nagising na leon. Aris! Tawag ni Yumi. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ayaw kong bawiin lang ang lahat ng ganoon kabilis. Gusto kong panoorin sila habang iniisip nilang nanalo na sila. Gusto kong makita kung hanggang saan ang itatagal ng kanilang kislap
bago ko tuluyang patayin ang ilaw. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aris. Gaya nga po ng sabi ninyo, senyora, ang hustisya ay mas masarap kapag dahan-dahang inihahain. Habang isinasara ni Yumi ang folder, isang maliit na piraso ng papel ang nahulog mula rito. Isang sulat kamay ng kanyang ama. Anak, huwag mong kakalimutan na ang tunay na yaman ay wala sa bulsa, kundi sa tapang ng iyong loob. Bawiin mo ang nararapat para sa iyo. Ngunit sa likod ng folder, may isang pangalan na nakasulat sa isang lihim na listahan ng mga utang ng kumpanya. Isang pangalan na hindi inaasahan ni Yumi na makikita roon. Isang pangalan na magdadala ng isang bagong tanong na hindi pa kayang sagutin ng gabi. 30 taon akong naniwala na wala akong halaga kung wala siya. 30 taon kong inisip na ang bawat butil ng kaning kinakain ko ay utang ko sa kanyang pagtatrabaho. Ang boses ni Yumi ay nanginginig habang nakatingin siya sa malawak na tanawin ng lungsod mula sa bintana ng isang marangyang condominium sa Bonifacio Global City. Ang mga ilaw sa ibaba ay tila mga hiyas na nakakalat sa madilim na pelus. Ngunit para kay Yumi, ang bawat kislap ay paalala ng mga taong iginugol niya sa kadiliman ng kusina ni Koji. Ang marangyang unit na ito ay isa rin sa mga ari-ariang nakatago sa ilalim ng kanyang pangalan, isang santuwaryo na inihanda ni Aris para sa kanyang pagbangon. Dahan-dahang inilubog ni Yumi ang kanyang mga paa sa palangganang may maligamgam na tubig at asin. Ramdam niya ang bawat pintig ng pagod sa kanyang mga binti. Ang bawat kirot na tila nagsasabing, "Salamat, nakapagpahinga rin tayo." Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 dekada, hindi niya kailangang mag-alala kung masarap ba ang timpla ng ulam o kung malinis ba ang bawat kuwelyo ng polo ni Koji. Senyora, ito po ang mga detalye tungkol sa pangalang nakita ninyo sa listahan. Wika ni Aris habang inilalapag ang isang tablet sa lamesa. Napatingin si Yumi sa screen. Ang pangalang Elena ay hindi basta-basta pangalan. Si Elena ay ang bunsong kapatid ni Yumi na matagal nang pinalabas ni Koji na pumanaw na sa isang aksidente noong nagsisimula pa lamang silang mag-asawa. Ngunit ayon sa mga dokumento ng kumpanya, may mga buwanang padala ng pera sa isang private facility sa Tagaytay sa ilalim ng pangalan ni Elena. Buhay siya, Aris? Pinaniwala ako ni Koji na wala na ang kaisa-isa kong pamilya para tuluyan niya akong makontrol. Ang boses ni Yumi ay puno ng pait. Ginamit niya ang pera ng tatay ko para itago ang kapatid ko sa akin? Mukhang ganun na nga po, senyora. Ginamit niya ang inyong kahinaan para maging ganap ang kanyang kapangyarihan. Sagot ni Aris. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy din sa galit para sa kliyente. Pero huwag po kayong mag-alala. Habang nagpapalakas kayo rito, ang mga anino ay nagsisimula na ring gumalaw sa paligid ni Koji. Samantala, sa mansyon ng mga Sandoval, ang gabi ay puno ng tawanan at tunog ng nag-uumpugang mga baso ng kristal. Si Koji, na may hawak na baso ng mamahaling alak, ay nakayakap sa bewang ni Micaela sa gitna ng sala. Sa wakas, malaya na tayo sa amoy bawang na babaeng yon, wika ni Micaela, sabay higop sa kanyang inumin. Koji, kailan mo ba ipapangalan sa akin ang kumpanya? Sabi mo, kapag wala na siya, tayo na ang hari at reyna. Huwag kang mainip, mahal, sagot ni Koji nang may mayabang na ngiti. Lahat ng ari-arian ay nasa ilalim ng kontrol ko. Bukas na bukas, formal ko nang ipapasa ang mga dokumento para burahin ang pangalan ni Yumi sa kasaysayan ng pamilyang ito. Siya ay isang mansa na kailangan ng laban. Hindi alam ni Koji na sa mga sandaling iyon, ang kanyang chief financial officer ay hindi makatulog. May mga kakaibang glitch na lumalabas sa system ng kumpanya. Ang mga credit lines na dati ay otomatikong nagbubukas ay biglang nangangailangan ng manual verification ng ultimate beneficial owner. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang board meeting si Koji, para ipakilala ang kanyang mga bagong plano, biglang pumasok ang kanyang secretary na namumutla ang mukha. Ang tunog ng pagbukas ng pinto
ay mabilis na kumuha sa atensyon ng lahat. Sir, may problema po sa inyong personal accounts? Bulong ng secretary, ngunit sapat na para marinig ng mga board members. Lahat po ng inyong cards ay na-decline sa hotel kung saan kayo nagpa-reserve para sa victory party ninyo mamaya. At may tumatawag po mula sa Central Bank, kailangan daw po ng inyong presensya para sa isang identity audit. Tumawa ng malakas si Koji, isang tawang puno ng kayabangan. Audit? Baka nagkamali lang ang system. Ako ang may-ari ng lahat ng ito. Tawagan niyo ang bank manager. Sabihin niyo ay ipapa-fire ko siya. Ngunit ang kanyang tawa ay biglang napatigil nang makatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ng isang lumang susi at isang maikling mensahe sa Tagalog. Ang hiram na kislap ay madaling maglaho sa dilim. Handa ka na bang bumalik sa putikan, Koji? Nanigas ang kamay ni Koji. Ang kanyang cellphone ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang palad at bumagsak sa makapal na alpombra. Ngunit ang tunog nito ay tila isang malakas na pagsabog sa kanyang pandinig. Sa screen ng kanyang phone, nakita niya ang refleksyon ng sarili niyang mukha. Isang mukhang unti-unti nang nilalamon ng takot. Sa kabilang dako ng lungsod, dahan-dahang ibinaba ni Yumi ang kanyang tasa ng tsa. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng dumi o pagod. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng araw, ang kanyang balat ay tila nagbabago. Nagiging mas matatag, mas makinang. Aris, tawag niya sa abogado. Simulan na natin ang unang hakbang. Gusto kong makita kung paano siya magmakaawa sa harap ng mga taong hininga niya ng respeto. Ano po ang plano natin, senyora? Tumingin si Yumi sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ron ay hindi na ang katulong na si Yumi. Ito ay ang tunay na tagapagmana. Ay freeze mo ang lahat ng accounts ng mansyon. Hayaan mong maranasan nilang mag-utom sa gitna ng kanilang ginto. Ang amoy ng mamahaling pabango at bagong katad ng mga sapatos ay humahalo sa malamig na hangin sa loob ng isang eksklusibong butik sa Greenbelt. Sa gitna ng tindahan, nakatayo si Michaela sa harap ng isang malaking salamin habang sinusukat ang isang itim na cocktail dress na ang presyo ay katumbas na ng sahod ng isang ordinaryong manggagawa sa loob ng 3 taon. Sa tabi niya, si Donna Esmeralda ay prenteng nakaupo sa isang velvet na sopa, humihihop ng tsaa habang pinagmamasdan ang kanyang magiging bagong manugang. Mami, tingnan mo ito, wika ni Michaela na may malapad na ngiti. Bagay na bagay sa akin ang kulay na ito, di ba? Hindi katulad nung nakaraang asawa ni Koji na laging mukhang manang. I want this, and the red one, and maybe that limited edition bag over there. Isang mapaglarong tawa ang kumawala kay Doña Esmeralda. Sige lang, iha. Kunin mo ang lahat ng gusto mo. Masyadong matagal nating tiniis ang pagiging kuripot ng babaeng yon. Ngayon, oras na para ipakita sa mundo kung sino ang tunay na reyna ng mga Sandoval. Ang pera ay ginawa para gastusin, hindi para itago sa ilalim ng kutson. Hindi nila alam ang bawat hiyas na kanilang isinusukat at ang bawat mamahaling tela na humahaplos sa kanilang balat ay binayaran ng pawis, dugo at matinding pagtitipid ni Yumi sa loob ng 3 dekada. Ang perang kanilang nilulustay ay ang pondong itinabi ni Yumi para sa kinabukasan ng kumpanya. Ang pondong dapat sana ay para sa mga bonus ng mga empleyado na matapat na naglingkod. Alam mo, Mami, patuloy ni Michaela habang tinitingnan ang kanyang refleksyon. I was thinking of a garden wedding sa Versailles. Gusto ko, mapahiya ang lahat sa sobrang garbo. I want Yumi to see the photos and realize how pathetic her life was. Huwag mo nang isipin ang babaeng yon, sagot ng matanda. Ang boses ay puno ng poot. Si Yumi ay parang isang lumang kagamitan na itinapon na sa basurahan. Wala siyang kakayahang bumangon. Sigurado ako na yon ay namamalimos na yon sa kung saang kanto o baka bumalik na sa probinsya para magtanim ng kamote. Nagpatuloy ang kanilang maranyang selebrasyon. Pagbalik nila sa mansyon, sinalubong sila ng mga bagong katulong na kinuha ni Michaela upang palitan ang mga dating tauhan na malapit kay Yumi. Ang mga bagong katulong ay nakayuko,
takot na takot sa matatalim na tingin ni Doña Esmeralda. "Hoy, ikaw!" sigaw ng matanda sa isang batang katulong na naggangalang Nina. "Bakit may bakas ng daliri ang kristal na ito? Linisin mo ito ulit at siguraduhin mong walang kahit isang alikabok sa hagdan. Kung hindi ka marunong sumunod, magbalot ka na." Nanginginig ang mga kamay ng bata habang mabilis na kinukuskos ang baso. Pinanood sila ni Micaela ng may pagmamalaki. Ito ang buhay na pangarap niya. Ang maging makapangyarihan, ang manapak ng iba, at ang mabuhay sa luho ng hindi nagpapagal. Samantala, sa kanyang opisina, si Koji ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento para sa pagsasalin ng ilang shares ng kumpanya sa pangalan ni Micaela bilang wedding gift. Ang tunog ng kanyang ballpen na gumuguhit sa papel ay tila musika sa kanyang pandinig. Akala niya, ang lahat ay maayos na. Akala niya, ang kanyang pagtataksil ay nagbunga ng kaligayahan. Ngunit nang iabot niya ang kanyang titanium black card sa kanyang assistant para bayaran ang down payment ng bagong sports car na in-order niya, isang hindi inaasahang katahimikan ang bumalot sa silid. Bumalik ang assistant pagkalipas ng ilang minuto. Ang mukha ay puting-puti at bahagyang nanginginig ang labi. "Sir, may problema po." "Anong problema? Masyado bang matagal ang pag-process?" Inis na tanong ni Koji. "Hindi po, sir," bulong ng assistant. "Ang sabi po ng bangko, transaction voided by order of the principal. At may iniwan po silang mensahe sa system." Agad na inagaw ni Koji ang resibo. Walang nakasulat na halaga, kundi isang maikling pangungusap sa Tagalog na tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Ang mga magnanakaw ay walang karapatan sa bunga ng pagtitiis. Sa sandaling iyon, ang kanyang cellphone ay tumunog. Isang email notification mula sa Central Bank of the Philippines. Ang subject? Urgent. Formal notice of account observation and asset freeze. Kasabay nito, sa loob ng butik, si Micaela ay nakatayo sa harap ng counter, handa ng bayaran ang kanyang milyong-pisong pinamili. Inabot niya ang kanyang card ng may kayabangan. Ang kahera ay ilang beses na sinubukan ang card sa machine, ngunit ang tanging lumalabas ay ang pulang ilaw na nagpapahiwatig ng pagkabigo. "I'm sorry, ma'am," wika ng kahera. Ang boses ay sapat na para marinig ng ibang mga socialites sa loob ng tindahan. "Ang inyong card ay invalid. Maaari po ba kaming humingi ng ibang paraan ng pagbabayad?" Ang mukha ni Micaela ay nagbago mula sa pagiging mapagmataas tungo sa matinding kahihiyan. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay nagtatakip ng bibig habang tumatawa ng mahina. Si Doña Esmeralda ay tumayo. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. "Anong invalid? Do you know who we are? Kami ang mga Sandoval," sigaw ng matanda. Ngunit bago pa man siya makatapos sa pagsasalita, isang opisyal na nakasuot ng barong ang pumasok sa butik. May hawak na folder na may selyo ng korte. Lumapit siya sa kanila ng may seryosong muka. "Doña Esmeralda Sandoval? Miss Micaela Reyes?" tanong ng lalaki. "Ito po ay isang formal na abiso. Lahat ng assets na nakaugnay sa Sandoval Estate Trust ay nasa ilalim na ngayon ng legal na investigasyon. Ipinagbabawal na po ang paggamit ng anumang pondo mula sa mga account na ito hanggat hindi natatapos ang audit." Ang katahimikan sa loob ng butik ay tila naging isang mabigat na kumot. Ang mga mamahaling damit na suot ni Micaela ay biglang naging tila mga basahan sa kanyang paningin. Sa labas ng salamin ng tindahan, nakita niya ang refleksyon ng isang itim na sasakyan na dahan-dahang dumaraan. Isang sasakyang pamilyar, kung saan sa loob nito, isang babae ang tahimik na nanonood, hawak ang isang tasa ng tsaa, at may isang mapait ngunit matatag na ngiti sa mga labi. Ang gabi ng luho ay biglang naging simula ng isang mahaba at madilim na bangungot. "Walang kwenta ang pirma mo, Koji. Hindi na ito tinatanggap ng bangko. Para ka nalang sumusulat sa hangin." Ang mga salitang ito mula kay Attorney Aris
ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Koji sa loob ng kanyang sariling opisina. Nakatayo ang abogado sa harap ng malawak na lamesang gawa sa mahogany. Kalmado, ngunit ang bawat salitang binibitawan ay may talim ng isang labaha. Ang katahimikan sa loob ng silid ay sapat na para marinig ni Koji ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang pawis na dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang sentido. Sa ibabaw ng lamesa, nakakalat ang mga tseke na may tatak na account frozen. Ang mga proyektong ipinagmamalaki ni Koji, ang mga itinatayo niyang gusali na simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay biglang huminto. Ang tunog ng mga makinarya sa labas ay napalitan ng katahimikan ng pag-aalinlangan. Ang mga construction workers ay nagsimula ng magtanong kung may sasahurin pa ba sila sa katapusan ng buwan. Anong ibig mong sabihin? Bulyaw ni Koji, bagaman ang kanyang boses ay pilit na itinatago ang panginginig. Ako ang CEO! Ako ang mukha ng kumpanyang ito! Hindi maaring i-freeze ang accounts ko ng walang abiso! Ikaw ang mukha, Koji, pero si Senyora Yumi ang kaluluwa at ang tunay na nagmamay-ari ng bawat sentimong ginagastos mo. Sagot ni Ares nang may malamig na ngiti. Ang tiwalang ibinigay niya sa iyo, 30 taon na ang nakalilipas ay binawi na niya. Isang lagdalang niya at ang lahat ng luho mo ay maglalaho na parang bula. Sa mga sandaling yon, ang isip ni Koji ay bumalik sa mga gabing minaliit niya si Yumi. Naalala niya ang mga sandaling tinatawag niya itong walang alam at pabigat. Ang bawat paghamak na ibinato niya sa asawa ay tila bumabalik sa kanya ngayon bilang isang higanteng pader na unti-unting gumuguho sa kanyang ulunan. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakataas sa pag-uutos, ay ngayon ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng lamesa upang wag lang siyang matumba. Samantala, sa isang tahimik at payapang garden sa labas ng lungsod, nakaupo si Yumi sa isang bangkong kahoy. Ang hangin ay amoy sampagita. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabataan. Bago pa man siya naging bilanggo ng pamilya Sandoval. Hawak niya ang isang lumang litrato. Ang litrato nila ni Koji noong araw ng kanilang kasal. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha ng batang Koji sa litrato. May bahid ng pait sa kanyang mga mata, ngunit higit pa roon ay ang kapayapaan. Kinuha niya ang isang lighter at sinalaban ang dulo ng larawan. Pinanood niyang lamunin ng apoy ang mga ngiti na matagal na palang peke. Ang abon na nalaglag sa lupa ay tila simbolo ng paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa isang mahabang sumpa. Senyora, tumatawag po ang mga board members, ulat ng isang tauhan na lumapit sa kanya. Nagkakagulo na po sa opisina. Gusto nilang malaman kung sino ang secret shareholder na biglang bumawi ng pondo. Hayaan mo silang maghintay, seryosong sagot ni Yumi. Gusto kong maranasan ni Koji ang pakiramdam ng isang taong nalulunod ngunit walang mahawakang kahit anong salbabida. Gusto kong makita kung gaano katatag ang pag-ibig nila ni Michaela kapag wala na silang pambayad sa kuryente. Bumalik ang eksena sa opisina ni Koji. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Michaela. Ang kanyang makeup ay bahagyang sira dahil sa pag-iyak at ang kanyang mga mata ay nanilisik sa galit. Koji! Ano itong naririnig ko? Pinalayas kami sa butik? At ang kondo, bakit may mga tao nag-aalis ng mga gamit natin? Sigaw ni Michaela, hindi alintana ang presensya ni Attorney Ares. Sabi mo, sa iyo ang lahat. Sabi mo, reyna ako. Bakit parang nagmumukha tayong mga pulube? Tumahimik ka, Michaela. Inaayos ko ang lahat. Singhal ni Koji. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo sa dalaga. Dito na pumasok ang unang tunay na bitak sa kanilang relasyon. Ang matatamis na salitang dati ay ipinapalit nila sa isa't isa ay napalitan ng mga sumbatan. Napagtanto ni Koji na ang babaeng akala niya ay nagmamahal sa kanyang pagkatao ay nagmamahal lamang sa kanyang pitaka. At si Michaela, sa kabilang banda, ay nagsimula ng makakita ng isang lalaking talunan sa harap niya. Inayos? Paano? Patuloy ni Michaela.
Wala tayong pera. Wala tayong credit cards. Koji, kung hindi mo ito magagawa ng paraan sa loob ng 24 oras, huwag mo nang asahan na mananatili ako sa tabi mo. Lumabas si Michaela at malakas na isinarado ang pinto. Ang tunog ng pagbagsak ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong palapag, tila isang huling hatol. Naiwan si Koji na mag-isa, nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa salamin ng kanyang opisina. Ngunit ang nakikita niya ay hindi na ang makapangyarihang CEO, kundi isang lalaking unti-unting nawawalan ng kulay, nawawalan ng silbi. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, isang boses na hindi niya narinig sa loob ng maraming araw ang bumungad sa kanya. Isang boses na dati ay malumanay, ngunit na yon ay kasing tigas ng bakal. Koji, kamusta ang pakiramdam ng malamig na hangin sa itaas? Tanong ni Yumi. Huwag kang masyadong kumapit sa upuan mo. Dahil sa susunod na pag-ikot ng mundo, wala ka na sa opisina na yan. Nakahanda na ba ang iyong mga maleta? O baka gusto mong ipahiram ko sa'yo ang lumang maleta na ibinigay mo sa akin noong pinalayas mo ako? Napalunok si Koji. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Yumi, pag-usapan natin ito. Alam kong nagkamali ako, pero ang kumpanya ay hindi sa iyo, Koji. Kailanman ay hindi naging sa iyo, putol ni Yumi. At ang pagkakamali mo ay hindi na madadaan sa usapan. Humanda ka, dahil ang susunod na kakatok sa pinto mo ay hindi na ang iyong sekretary. Isang segundo, pagkatapos mamatay ang tawag, isang serya ng malalakas na katok ang narinig sa pinto. Pumasok ang 4 na lalaking nakabarong, may dalang mga dokumentong may selyo ng National Bureau of Investigation, NBI. Mr. Koji Sandoval? Ikaw ay inaanyayahan para sa isang question document examination at investigasyon tungkol sa bilyong pisong nawawala sa Sandoval Estate Trust. Wika ng isa sa mga opisyal. Ang mga brilyanteng butones sa barong ni Koji ay tila biglang naging mabigat, tila mga kadenang pumupulupot sa kanyang leeg. Ang bawat mata ng kanyang mga empleyado na nakasilip sa labas ng glass walls ay tila mga matatalim na kutsilyong humihiwa sa kanyang natitirang danggal. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang naiwan sa hangin, kasing lamig ng gabi. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong kasinungalingan bago ka tuluyang lamunin ng katotohanan? Bakit mo ginagawa ito, Aris? Hindi mo naman kailangang manatili rito hanggang madaling araw para lang bantayan ako. Ang boses ni Yumi ay malumanay, tila isang marahang agos ng tubig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakaupo siya sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagpapalipad sa ilang hibla ng kanyang buhok, na ngayon ay malaya na sa pagkakatali. Sa loob ng 30 taon, ang katahimikan para sa kanya ay nangangahulugan ng takot. Takot na baka may magawa siyang mali. Takot sa paparating na galit ni Koji. Ngunit ngayon, ang katahimikan kasama si Aris ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilam sa kanyang pagod na kaluluwa. Inilapag ni Aris ang isang tasa ng mainit na tsokolate sa maliit na lamesa sa harap ni Yumi. Ang usok nito ay nagdadala ng amoy ng table at gatas, isang amoy na nagpapaalala kay Yumi ng kanyang pagkabata, bago pa man naging kulay abo ang kanyang mundo. Ginagawa ko ito dahil gusto ko, senyora. At dahil ipinangako ko sa tatay ninyo na hinding-hindi ko kayo pababayaan, sagot ni Aris. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ni Yumi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malawak na langit. Pero higit pa sa pangako, ginagawa ko ito dahil sa loob ng 3 dekada, pinanood kita magdusa mula sa malayo. At ang bawat luhang itinago mo noon ay parang mga tinik na bumaon din sa puso ko. Napatigil si Yumi sa pag-inom. Ang matatapat na salita ni Aris ay tila isang milya-milyang suntok sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng emosyong hindi niya inaasahang mararamdaman muli. Dahan-dahang lumingon si Aris sa kanya at sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita ni Yumi ang lalim ng paghanga at pag-aalaga
sa mga mata ng abogado. Masyado ka ng maraming ibinigay sa mga taong hindi marunong magpasalamat, patuloy ni Aris. Lumapit siya ng bahagya at sa isang pagkakataong tila tumigil ang pag-ikot ng mundo, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Yumi na nakapatong sa lamesa. Ang pakiramdam ng mainit at malapad na palad ni Aris sa ibabaw ng kanyang balat ay tila isang kuryenteng gumising sa mga damdaming matagal nang ibinoo ni Yumi. Napatingin si Yumi sa kanilang mga kamay. Ang kanyang kamay na puno ng peklat mula sa kusina at ang kamay ni Aris na tila handang sumalo sa lahat ng kanyang bigat. Aris, madungis ang mga kamay ko. Maraming marka ng paghihirap. Bulong ni Yumi. Ang kanyang tinig ay nababasag. Hindi ko nakikita ang gumi, Yumi, tugon ni Aris. At sa pagkakataong ito, tinawag niya ang babae sa pangalan nito hindi bilang isang senyora. Ang nakikita ko ay ang mga kamay na nagpatakbo ng isang imperyo nang walang humihingi ng kapalit. Ang nakikita ko ay ang mga kamay na pinakamaganda sa buong mundo dahil sa busilak ng puso ng may-ari nito. Dahan-dahang itinaas ni Aris ang kamay ni Yumi at idiniit ang kanyang mga labi sa likod nito. Isang maikli at magalang na halik, ngunit punong-puno ng pangako at paggalang. Sa sandaling yon, naramdaman ni Yumi ang isang kakaibang init na gumapang sa kanyang pisingi. Isang pakiramdam na tinatawag nilang kilig. Isang bagay na akala niya ay para lamang sa mga pelikula at sa mga batang may pangarap pa. Ngunit ang katahimikan ng kanilang sandali ay biglang nagambala. Ang tunog ng mabilis na pag-vibrate ng cellphone ni Aris sa ibabaw ng lamesa ay tila isang matalim na ingay na bumasag sa mahika ng gabi. Agad na bumitaw si Aris at kinuha ang telepono. Ang kanyang muka, na kanina lang ay puno ng lambing, ay biglang naging seryoso at matigas. Pagkatapos ng ilang sandali ng pakikinig, tumingin siya kay Yumi na may bakas ng babala. Senyora, mukhang hindi pa handang sumuko ng tahimik si Koji, wika ni Aris. Nakatanggap kami ng ulat mula sa security ng kumpanya. Nagwala siya sa opisina at kinuha ang ilang mahahalagang file bago dumating ang mga otoridad. At may mas masama pa, pumunta siya sa Tagaytay, sa pasilidad kung saan naroon si Elena. Biglang tumayo si Yumi. Ang tasa ng tsokolate ay bahagyang nayanig at ang laman nito ay tumapon sa lamesa. Tila isang mansa ng kape sa isang malinis na tela. Ang kanyang puso na kanina lang ay payapa ay muling dinaluhong ng takot at galit. Anong balak niya sa kapatid ko? Tanong ni Yumi. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Gagamitin ba niya si Elena para bantaan ako? Iyan ang kinakatakutan ko. Sagot ni Aris habang mabilis na kinukuha ang kanyang Amerikana. Alam ni Koji na si Elena ang tanging kahinaan mo na natitira. Desperado na siya, Yumi. At ang isang taong desperado ay walang kinatatakutang kasalanan. Sa gitna ng liwanag ng buwan, ang anino ni Yumi ay tila humaba sa sahig. Ang tamis ng sandali ni Aris ay biglang napalitan ng pait ng katotohanan. Habang naglalakad sila patungo sa pinto, isang tanong ang naiwan sa isipan ni Yumi, kasing lamig ng hangin sa labas. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang demonyo kapag naramdaman niyang malapit na siyang masunog sa sarili niyang impyerno? Anak, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganito pala ang sasapitin nating lahat. Hindi ko alam na ganoon pala kalala ang ginawa ni Koji sa iyo. Ang boses ni Donna Esmeralda ay basag, puno ng kunwaring pagsisisi habang nakaupo siya sa sopa sa lobby ng condominium ni Yumi. Hawak niya ang isang panyo na panakanakang idinadampi sa kanyang mga mata, bagaman walang luhang pumapatak mula roon. Ang matanda, na dati ay laging nakataas ang no at puno ng pangungutya, na yon ay mukhang lantang gulay, isang mahusay na pagganap para sa isang babaeng sanay makuha ang gusto sa pamamagitan ng panlilinlang. Nakatayo si Yumi sa harap niya. Ang kanyang tindig ay matatag, at ang kanyang muka ay tila isang pader na hindi matitibag ng anumang drama. Suot ni Yumi ang isang kulay asul na bestida, malinis, plantsado, at malayo sa amoy ng kusinang dati
ay naging kulungan niya. Pinagmamasdan niya ang kanyang biyenan nang may halong pait at pagkamangha sa kapal ng mukha nito. Hindi ko akalain na makakaya mong pumunta rito, Doña Esmeralda. Pagkatapos mo akong palayasin na parang basahan sa gitna ng ulan. Malamig na wika ni Yumi. Yumi, anak! Udyok lang iyon ng galit! Mabilis na sagot ng matanda, sabay hawak sa kamay ni Yumi. Alam mo naman ang mommy, di ba? Matanda na ako kung ano-ano ang nasasabi ko. Pero sa loob ng 30 taon, itinuring kitang sarili kong anak. Ipinagkatiwala ka ng tatay mo sa akin bago siya mamatay. Hindi mo ba iisipin ang huling habilin niya? Ang pamilya ay dapat natutulungan, nagpapatawad. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Yumi. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay tila isang saksak sa kanyang puso. Ipinagkatiwala ako ng tatay ko para mahalin. Hindi para maging katulong na walang sahod. At ang pagpapatawad? Paano ko mapapatawad ang mga taong kumuha ng lahat sa akin? Pati na ang pagkakataong makasama ang kapatid ko. Tungkol kay Elena, hindi namin ginusto yon. Patuloy ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay naging mas mapanlinlang. Ang sining ng gaslighting ay unti-unti nang lumalabas. Itinago siya ni Koji para protektahan ka. Akala namin ay mababaliw ka sa lungkot kung malalaman mong may sakit siya. Lahat ng ginawa namin ay para sa ikabubuti mo, Yumi. Isipin mo ang dangal ng mga Sandoval. Kapag bumagsak si Koji, kasama kang babagsak sa mata ng lipunan. Gusto mo bang mapag-usapan tayo ng mga tao? Binitawan ni Yumi ang kamay ng matanda nang may pandidire. Ang dangal ng mga Sandoval ay matagal na ninyong isinangla sa inyong kasakiman. At huwag mo na akong takutin sa sasabihin ng ibang tao. Sa loob ng 3 dekada, ang tanghing kinatakutan ko ay ang mawala kayo. Pero ngayong wala na kayo, doon ko lang naramdaman kung gaano kasarap huminga. Biglang nagbago ang anyo ni Doña Esmeralda. Ang kanyang paawa na muka ay dahan-dahang napalitan ng pamilya na bagsik. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang tungkod ay malakas na tumama sa sahig, na lumika ng isang matunog na tunog na umalingaw-ngaw sa lobby. Walang utang na loob! Sigaw ng matanda. Sino ka ba bago ka napunta sa amin? Isang probinsya ng swerte lang dahil nagustuhan ng anak ko. Layon, dahil lang may hawak kang pirasong papel, akala mo ay reyna ka na? Tandaan mo, Yumi, kahit anong yaman ang makuha mo, mananatili kang amoy bawang sa paningin ko. Mas gusto ko nang maging amoy bawang kaysa maging amoy bulok na katulad ninyo, Doña Esmeralda. Sagot ni Yumi nang hindi kumukurap. Ang bawang ay nakapagpapagaling, pero ang kabuluhan ninyo ay nakakahawa. Maari na kayong umalis. Ang bawat segundo ng inyong presensya ay nagpaparumi sa hangin ng tahanan ko. Lalakad na sana palayo ang matanda nang biglang tumunog ang intercom ng lobby. Isang tawag mula sa security sa labas. Senyora Yumi, may dumating po na delivery para sa inyo? Isang itim na sobre mula sa isang lalaking nakasakay sa motorsiklo. Sabi po ay urgent at para lang sa inyong mga mata. Naramdaman ni Yumi ang isang kakaibang kaba. Nang buksan niya ang sobre sa harap ni Doña Esmeralda, isang litrato ang nalaglag. Litrato iyon ni Elena, ang kanyang kapatid, na nakaupo sa isang wheelchair sa gitna ng isang madilim na silid. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mensahe gamit ang pulang tinta. Kung gusto mo siyang makitang buhay, bawiin mo ang lahat ng demanda sa loob ng 12 oras. Isang maling galaw, Yumi, at hinding-hindi mo na siya mahahawakan. Napatingin si Yumi kay Doña Esmeralda. Ang matanda ay may isang nakakatakot na ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiti ng tagumpay. Sabi ko sa iyo, anak, hindi ka mananalo sa amin. Bulong ng matanda bago dahan-dahang naglakad palayo, ang tunog ng kanyang tungkod ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ni Elena. Naiwan si Yumi na nakatitig sa litrato ng kanyang kapatid. Ang kanyang mundo, na akala niya ay nagsisimula ng lumiwanag, ay muling binalot ng isang madilim na ulap. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala.
12 oras, Yumi. 1 oras para sa bawat 10 taon na pananatili mo sa kusina ko. Isang pagkakamali at hinding-hindi mo na makikita ang kapatid mo. Ang boses ni Koji sa kabilang linya ay hindi na ang boses ng isang respetadong CEO. Ito ay boses ng isang hayop na nasusukol sa kanto. Puno ng desperasyon, galit, at isang uri ng kabaliwan na tanging ang mga taong nawalan ng kapangyarihan ang nakakaramdam. Ang bawat salita niya ay tila isang malakas na hampas ng hangin bago ang isang malupit na bagyo nagbabantang tivagin ang lahat ng pundasyong pilit na itinatayo ni Yumi para sa kanyang sarili. Napatitig si Yumi sa kanyang sariling refleksyon sa malawak na bintana ng kondo. Sa likod niya, ang maaliwalas na langit ng hapon ay dahan-dahang binabalot ng mga dambuhalang ulap na kulay uling. Ang sikat ng araw ay unti-unting namamatay. Tila nakikiramay sa lamig na gumagapang sa kanyang mga buto. Hawak niya ang telepono ng napakahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Ang kanyang buong katawan ay tila isang kwerdas ng gitara na sobrang higpit ng pagkakaatras. Isang maling galaw at mapuputol ito. Koji, maawa ka sa kapatid ko. Wala siyang kinalaman sa galit mo sa akin. Pagsamu ni Yumi, ang kanyang boses ay paos at nanginginig. Ang sakit na nararamdaman niya sa sandaling yon ay higit pa sa sampal o mura. Ito ay ang matinding takot ng isang taong muling mawawalan ng kaisa-isang pamilyang natitira sa kanya. Awa? Saan ang awa mo noong pinatitigil mo ang lahat ng accounts ko? Saan ang awa mo noong pinahiya mo ang mommy sa harap ng maraming tao? Ang bulyaw ni Koji ay sinusundan ng isang nakakangilong tawa. Dalhin mo ang lahat ng orihinal na dokumento. Ang trust fund papers, ang mga titulo, at ang pirma mong naglilipat ng lahat sa pangalan ko. Magkita tayo sa lumang bodega ng kumpanya sa San Pedro. At tandaan mo, Yumi, huwag kang magsasama ng kahit sino. Lalo na ang abogadong yan. Kung hindi, iuuwi mo ang kapatid mo sa loob ng isang kahoy na kahon. Namatay ang tawag. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa sa bulyaw ni Koji. Nanlambot ang mga tuhod ni Yumi at dahan-dahan siyang napaupo sa malamig na sahig. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Tila ba ang hangin sa paligid ay unti-unti ring kinukuha ni Koji. Ang kanyang mga kamay ay dinala niya sa kanyang mukha. Sinusubok ang pigilin ang hagulgol na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa mga sandaling yon, naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng kape at sandalwood ay sapat na para sabihin sa kanya na naroon si Aris, ang kanyang sandigan sa gitna ng unos. Narinig ko ang lahat, Yumi, bulong ni Aris. Lumuhod ang abogado sa tabi niya at dahan-dahang kinuha ang nanginginig na mga kamay ng babae. Hindi kita hahayaang pumunta roon ng mag-isa. Hindi natin hahayaan na manalo ang kasamaan niya. Pero ang kapatid ko, Aris, si Elena, hikbi ni Yumi. Ang mga luha ay sa wakas ay pumatak na sa kanyang mga pisingi. 30 taon siyang itinago sa akin. Ngayong alam ko ng buhay siya, hindi ko kakayanin kung may mangyari sa kanyang masama dahil sa akin. Handa kong ibigay ang lahat, Aris. Kahit bumalik ako sa pagiging katulong, basta maligtas lang siya. Tingnan mo ako, Yumi. Wika ni Aris ng may awtoridad, ngunit puno ng lambing. Iniharap niya ang mukha ni Yumi sa kanya. Ang Yumi na kilala ko ay hindi na ang babaeng nagtatago sa kusina. Ikaw ang reyna ng imperyong ito. At ang isang reyna ay hindi sumusuko. Lumalaban siya para sa kanyang mahal sa buhay. May plano tayo. Hindi tayo susunod sa laro niya. Tayo ang gagawa ng sarili nating patakaran. Sa gitna ng pighati, nakakita si Yumi ng isang mitsa ng pag-asa sa mga mata ni Aris. Ang takot ay hindi nawala, ngunit ang determinasyon ay nagsimulang mamuo sa kanyang puso, kasing tigas ang sementong tinatapakan niya. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay at huminga ng malalim. Anong kailangan nating gawin? Tanong ni Yumi
Ang kanyang boses ay unti-unti nang nagkakaroon ng tatag. Gagamitin natin ang sarili niyang kasakiman laban sa kanya, sagot ni Aris habang kinukuha ang kanyang laptop. Habang papunta ka sa San Pedro, ang aking team at ang mga awtoridad ay palibot na sa lugar. Pero kailangan nating siguraduhin na ligtas si Elena bago tayo gumawa ng kahit anong kilos. At may isa pa tayong alas, si Micaela. Si Micaela? Takang tanong ni Yumi. Iniwan na niya si Koji nang malaman niyang wala na itong pera. Desperada na rin siya. At ang isang taong desperada ay madaling bayaran para sa impormasyon. Paliwanag ni Aris. Sa labas, ang unang patak ng ulan ay humampas sa bentana. Sinusundan ng isang malakas na kulog na yumanig sa buong gusali. Ang bagyo ay narito na. Habang inihahanda ni Yumi ang mga dokumento sa loob ng kanyang bag, isang maliit na folder ang sumagi sa kanyang paningin. Isang lihim na ebidensya ng korupsyon ni Koji na matagal na niyang itinatago. Dahan-dahan niya isinara ang bag. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Handa na siyang harapin ang lalaking sumira ng kanyang kabataan. Ngunit bago sila lumabas ng pinto, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Aris mula sa kanilang asset sa loob ng pasilidad sa Tagaytay. Namilog ang mga mata ni Aris habang binabasa ang mensahe. Tumingin siya kay Yumi. Ang kanyang muka ay biglang naging puting-puti. Yumi, hindi lang si Elena ang nasa kamay ni Koji, bulong ni Aris. Dinala rin niya roon ang mga legal na saksi ng tatay mo. Ang mga taong nakakaalam kung nasaan ang tunay at huling testamento. Napatigil si Yumi sa pintuan. Ang bigat ng sitwasyon ay tila mas lalong nadagdagan. Ang laban na akala niya ay tungkol lamang sa kanyang kapatid ay naging isang malawak na konspirasyon na ngayong lamang nabubunyag sa gitna ng kadiliman. Tara na, wika ni Yumi. Ang kanyang tinig ay malamig na. Tapusin na natin ito. Sumakay sila sa sasakyan habang ang ulan ay tila nagangalit sa kalsada. Ang bawat kislap ng kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa mukha ni Yumi. Isang mukha na handa ng sumabog sa galit at katarungan. Sa gitna ng unos, ang tunay na bagyo ay hindi ang nasa labas, kundi ang babaeng 30 taon na nanahimik at ngayon ay handa ng magsalita. Pirmahan mo na yan, Yumi! Huwag mo nang hintayin na maging abo ang kapatid mo bago ka matahuhan. Isang kumpas ko lang, maglalaho ang lahat ng pinaglalaban mo. Ang bulyaw ni Koji ay umalingaw-ngaw sa loob ng madilim at abandonadong bodega sa San Pedro. Ang boses niya ay basag, puno ng desperasyon at hinaluan ng baliw na tawa na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Sa gitna ng silid, sa ilalim ng isang aandap-andap na bumbilya, nakatali sa isang kinakalawang na wheelchair ang isang babaeng maputla at payat. Si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, tila isang ibong nakakulong na nawala na ng lakas na pumalag. Sa tapat nila, nakatayo si Yumi. Suot niya ang isang itim na trench coat na tila balute laban sa lamig ng gabi. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humigpit sa hawakan ng kanyang bag, kung saan nakatago ang mga dokumentong magpapabagsak o magliligtas sa kanyang kinabukasan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong na lata ay tila isang mabilis na tibok ng puso. Isang paalala na ang oras ay hindi na niya kakampi. Sa loob ng 30 taon, si Yumi ang tagalinis ng mga kalat ni Koji. Siya ang tagaluto, tagalaba, at tagasubo ng lahat ng pangangailangan ng lalaking ito habang palihim nitong pinapatay ang kanyang pagkatao. At ngayon, sa gitna ng alikabok at amoy ng kalawang, ang huling hininga ng kanyang pamilya ay ginagawang panakot sa kanya. Naramdaman ni Yumi ang isang matinding pait na nanunuot sa kanyang lalamunan. Isang pagsisisi na kasing bigat ng sementong tinatapakan niya. Bakit ako nagtiis ng ganito katagal? Bakit hinayaan kong maging ganito? Kalakas ang demonyong ito sa likod ng aking pananahimik. Ito na ang mga papel, Koji, wika ni Yumi. Ang kanyang boses ay malamig at walang katiting na panginginig. Tila ba ang lahat ng emosyon niya
ay naging yelo na sa gitna ng unos. Bitawan mo si Elena, hayaan mo siyang makalapit sa akin, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hinahangad mo. Ihagis mo rito! Na yun din! Sigaw ni Koji habang itinutok ang isang matalim na piraso ng bakal sa leeg ni Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Akala mo ba ay maluloko mo ako? Alam kong kasabwat mo ang abogadong yon. Pero ngayon, ako ang boss. Ako ang masusunod. Dahan-dahang inilabas ni Yumi ang makapal na folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng kapangyarihang pinaghirapan ng kanyang ama. Ang imperyong itinayo sa dangal na ngayon ay dinudungisan ng isang talunan. Inihagis niya ang folder sa paanan ni Koji. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa maruming sahig ay tila isang huling pagsuko. O marahil ay isang huling bitag. Mabilis na sinunggaban ni Koji ang mga dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang bawat pahina. Ang kislap ng katuwaan sa kanyang mga mata ay tila isang apoy na biglang sumiklab sa gitna ng kadiliman. Ayan, sa wakas! Akin na ulit ang lahat! Ako na ang hari! Wala nang makakapigil sa akin. Ngunit habang abala si Koji sa paghaluhog sa mga papel, isang mahabang anino ang dahan-dahang lumitaw sa likuran ni Yumi. Hindi ito si Aris, kundi ang presensya ng isang babaeng hindi na natatakot mamatay. Basahin mo ang huling pahina, Koji. Bulong ni Yumi. Napatigil si Koji. Dahan-dahan niyang inilipat ang pahina at doon ay nakita niya ang isang tatak na hindi niya inaasahan. Hindi ito pirma ng paglilipat ng ari-arian. Ito ay isang formal na abiso ng absolute asset forfeiture at isang kopya ng warrant of arrest na may pangalan niya. Ano ito? Bulyaw ni Koji. Ang kanyang mukha ay biglang naging kulay abo. Ang pirma na kailangan mo ay wala sa mga papel na yan, Koji. Wika ni Yumi habang dahan-dahang humakbang pasulong. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan. Dahil ang tunay na may-ari ng lahat ng kumpanya, ng lahat ng lupa, at maging ng hiningang ginagamit mo ngayon, ay ang babaeng tinawag mong katulong sa loob ng 30 taon. Biglang bumukas ang malalaking pintuan ng bodega. Ang nakakasilaw na liwanag mula sa mga sasakyan ng mga awtoridad ay bumulaga sa silid, kasabay ng tunog ng mabilis na pagpasok ng mga armadong lalaki. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nilapitan ni Yumi si Elena at niyakap ito ng mahigpit, ang unang yakap sa loob ng 3 dekada. Ang luha ni Elena ay dumaloy sa balikat ni Yumi, isang mainit na patunay na tapos na ang mahabang paghihintay. Yumi, hindi pa tayo tapos. Papatayin kita! Sigaw ni Koji habang pilit siyang pinupiringan ng mga pulis. Ang kanyang boses ay tila isang sugatang hayop na nagwawala sa kulungan. Ngunit bago siya tuluyang mailabas, lumingon si Yumi. Ang kanyang muka ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may dalang sumpa. Tapos na tayo, Koji. Nung gabing pinalayas mo ako sa ulan, dun pa lang ay tapos na tayo. Malamig na sabi ni Yumi. Ang akala mong tagumpay ay ang huling pako sa kabaong mo. Habang inilalabas ang nagwawalam si Koji, isang pamilyar na figura ang lumabas mula sa dilim. Si Micaela, na may hawak na maliit na recorder, ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi o marahil ay takot para sa sariling kaligtasan. Tumingin siya kay Yumi, ang babaeng dati ay hinahamak niya, at dahan-dahang yumuko bilang tanda ng pagpapasa ko. Nakahinga ng malalim si Yumi habang hawak ang kamay ng kanyang kapatid. Ang laban ay hindi pa lubos natapos. Ngunit sa unang pagkakataon, ang hangin sa loob ng bodegang iyon ay hindi na amoy kalawang. Ito ay amoy ng katarungang dahan-dahang inihahain. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang dokumentong naiwan sa sahig. Isang lihim na testamento na hindi napansin ni Koji, na naglalaman ng isang pangalan
na muling yayanig sa mundo ni Yumi. Isang pangalan na magdadala sa kanya pabalik sa isang lihim na hindi man lang niya naisip na posible. Hindi na amoy mamahaling kandila at imported na bulaklak ang paligid ng mansyon ng mga Sandoval. Sa halip, ang hangin ay naging mapanghi, puno ng alikabok at may mabigat na timpla ng kalungkutan. Ang bawat piraso ng muebles na inilalabas ng mga tauhan ng korte ay tila mga tipak ng yelo na dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng matirit na araw ng katotohanan. Ang toreng itinayo ni Koji at Doña Esmeralda sa loob ng 30 taon. Isang toreng gawa sa nakaw na dangal at pagsasamantala ay tuluyan ng gumuho. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Doña Esmeralda sa sahig. Nakayakap sa isang plorera ng kristal na tila ba ito ang huling salbabida sa kanyang nalulunod na mundo. Ang kanyang kulay gintong gown ay gusot na. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay nakalaylay na parang mga tuyong damo. Huwag ninyong hawakan yan! Kayamanan yan ng mga Sandoval. Mga magnanakaw kayo. Ang boses ng matanda ay paos. Puno ng desperasyong nakakapanindig balahibo. Walang pumapansin sa kanya. Ang mga lalaking nakauniforme ay patuloy sa paglilista ng bawat kagamitan. Ang tunog ng mga sapatos nila sa makinis na sahig ay tila mga martilyong nagpapako sa kabaong ng kanyang karangyaan. Sa isang sulok, nakita ni Donna Esmeralda ang pagpasok ng isang figurang matagal na niyang kinamumuhian, ngunit ngayon ay kinatapakutan. Si Yumi. Naglalakad ang tunay na may-ari ng may marahang ritmo. Ang bawat hakbang ay puno ng dignidad. Wala siyang suot na mamahaling alahas, ngunit ang liwanag na nagmumula sa kanyang mukha ay sapat na para magmukhang basura ang lahat ng brilyanteng ipinagmamalaki ng matanda. Lumapit si Yumi kay Doña Esmeralda at dahan-dahang yumuko para pantayan ang tingin nito. Ang kristal na yan, Doña Esmeralda, ay hindi kayamanan ng mga Sandoval. Yan ay pag-aari ng tatay ko, malamig na wika ni Yumi. Kinuha ninyo ito noong araw na mamatay siya, bago pa man lumamig ang kanyang bangkay. Ngayong araw, ibinabalik lamang ng tadhana ang lahat sa tamang lalagyan. Hayop ka, Yumi! Sinira mo ang buhay ng anak ko! Nasaan ang puso mo? Sigaw ng matanda, habang pilit na dinuduro ang manugang. Ang puso ko ay matagal na ninyong kinulong sa loob ng inyong kusina, tugon ni Yumi. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo itatapon sa kalsada. May inihanda akong isang maliit na bahay sa probinsya para sa inyo. Doon, makakapapagpahinga kayo. At doon, kailangan ninyong matutong magluto at maglaba para sa sarili ninyo. Wala nang katulong, Esmeralda. Tapos na ang panahong kailangan ninyong utusan ang bawat galaw ng ibang tao. Sa loob ng selda sa istasyon ng pulisya, ang kalagayan ni Koji ay mas malala pa sa isang bangumot. Ang kanyang tuksido ay puno na ng mansa. Ang kanyang balat ay tila nawala na ng kislap. Ang amoy ng disinfectant at pawis ng ibang bilanggo ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pagkatao. Nakatitig siya sa mga rehas. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging humahawak ng pluma para sa milyong-pisong kontrata ay ngayon ay hazigpit na nakakapit sa malamig na bakal. Bumukas ang pinto ng bisita at pumasok ang kanyang abogado, isang lalaking hindi na si Ares, kundi isang hamak na public attorney na halos hindi siya matingnan sa mata. Wala na tayong magagawa, Mr. Sandoval. Wika ng abogado. Ang lahat ng ebidensya ay matibay. Ang mga dokumentong nakuha ni Attorney Ares ay nagpapatunay ng bilyong pisong anomalaya sa loob ng 3 dekada. At ang mas malala, ang inyong asawa, si Senyora Yumi, ay hindi maghahain ng piyansa para sa inyo. Inutos niya na dumaan ang lahat sa pinakamahigpit na proseso ng batas. Napalunok si Koji. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Tila ba punong-puno ng buhangin. Si Micaela? Nasaan siya? Sabi niya, mahal niya ako. Isang mapait na tawa ang sumilay sa abogado. Si Micaela? Siya po ang unang nagbigay ng testimonya laban sa inyo
para makakuha ng immunity. Kasalukuyan na siyang nasa labas ng bansa, dala ang lahat ng perang na itago niya bago ma-freeze ang mga accounts. Ang huling bitak sa puso ni Koji ay tuluyan ng bumukas. Ang taong akala niya ay katuwang niya sa kanyang bagong buhay ay ang mismong taong unang humukay ng kanyang libingan. Napayuko si Koji. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik na pag-iyak na walang luha. Isang pag-iyak ng isang taong huli na para magsisi. Bumalik ang eksena sa mansyon. Habang nagliligpit si Yumi sa isang maliit na cabinet sa lumang library ng kanyang ama, may isang lihim na compartment siyang napindot. Isang maliit na kahon ng kahoy ang lumabas mula sa likod ng mga libro. Nanginginig ang mga kamay ni Yumi habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito, nakita niya ang huling testamento ng kanyang ama, ang orihinal na kopya na matagal lang hinahanap. Ngunit hindi ang dokumento ang kumuha ng kanyang atensyon, kundi ang isang lumang sulat na nakalakip dito. Sa huling bahagi ng sulat, may isang pangalang nakasulat sa ilalim ng isang lihim na kasunduan. Sa aking apo, nabunga ng isang lihim na pag-ibig ni Yumi. Ang tunay na tagapagmana ng kalahati ng Sandoval Estate. Napatigil ang paghinga ni Yumi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa loob ng 30 taon, may isang sikretong pilit na ibinaon ni Koji at Doña Esmeralda. Isang katotohanang mas masakit pa sa lahat ng sampal na natanggap niya. Lumingon si Yumi kay Ares na kakarating lang. Ang kanyang mukha ay puting-puti, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ares, ang anak ko. Ang anak ko na sinabi nilang namatay sa panganganap. 30 taon na ang nakalilipas, buhay siya. Ipinagpalit nila ang anak ko para sa isang kasinungalingan. Ang katahimikan sa library ay naging kasing lamig ng kamatayan. Sa labas, ang huling sinag ng araw ay naglalaho na. At sa gitna ng dilim, isang bagong unos ang muling nabubuo. Ang katahimikan sa loob ng lumang library ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Yumi. Ang hawak niyang sulat ay nanginginig. Ang mga letra ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang malabong paningin dahil sa nagbabadyang mga luha. 30 taon. 3 dekada siyang nagluksa para sa isang sanggol na akala niya ay kinuha na ng langit. Ngunit ang katotohanan ay mas malupit pa sa kamatayan. Ang kanyang anak ay ginawang biktima ng isang napakalaking kasinungalingan. Buhay siya, Aris. Ang anak ko, buhay siya. Ang bulong ni Yumi ay halos hindi marinig, punong-puno ng pighati at isang uri ng pag-asang masakit sa dibdib. Paano nila nagawa ito? Paano nasikmura ni Koji na makita akong umiiyak sa puntod ng isang bakanteng kabaong gabi-gabi? Lumapit si Ares at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Yumi. Ramdam niya ang panginginig ng buong katawan ng babae. Hahanapin natin siya, Yumi. Pangako, itataya ko ang lahat, mahanap lang natin ang kinaroroonan ng anak mo. Ang bawat taong sangkot sa krimeng ito ay pagbabayarin natin, hindi lang sa pera, kundi sa harap ng batas. Habang ang liwanag ng katarungan ay unti-unting sumisikat para kay Yumi, ang mga anino naman ay mabilis na nagtatago. Sa isang madilim at masikip na apartment sa labas ng syudad, abala si Micaela sa paghahagis ng kanyang mga natitirang alahas sa loob ng isang maleta. Ang kanyang mukha, na dati ay laging makinang at puno ng kolorete, ay ngayon ay maputla at balisa. Ang bawat tunog ng sirena sa labas ng kalsada ay nagpapatalon sa kanyang puso sa takot. Walang kwenta ka, Koji? Akala ko ba ay matalino ka? Akala ko ba ay hawak mo ang lahat? Bulong ni Micaela sa sarili habang pilit na isinasara ang maleta. Wala siyang pakialam kung nabulok na si Koji sa selda. Ang tanghing mahalaga sa kanya ay ang kanyang sariling balat. Gaya ng isang daga sa lumulubog na barko, siya ang unang tumalon para iligtas ang sarili. Hindi niya naisip ang mga pangako ng habambuhay na ibinigay niya sa lalaki. Para sa kanya, ang pag-ibig ay isang negosyo.
at ang kumpanya ni Koji ay isa ng bangkarota. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang sarili sa maliit at maduming salamin ng apartment. Wala na ang kislap. Wala na ang reyna. Isang magnanahaw na lamang siyang nagtatago sa dilim. Samantala, sa isang liblib na barangay sa probinsya, si Donna Esmeralda ay nakaupo sa isang lumang bangkong kahoy sa loob ng isang maliit na dampa. Ang bahay na ito, na dating tirahan ng kanilang mga magsasaka, ang naging huling hantungan ng kanyang kayabangan. Ang amoy ng mamahaling scented candles ay napalitan ng amoy ng tuyong damo at usok mula sa pagsisiga. Sinubukan niyang magluto ng kanin sa isang lumang palayok. Ngunit ang kanyang mga kamay na dati ay puro brilyante lamang ang hawak, ay ngayon ay may mga paltos na dahil sa init. Ang tunog ng paggulo ng tubig ay tila isang pang-uuyam sa kanyang kalagayan. Inihagis niya ang sandok sa sahig. Isang tunog ng kahoy na tumama sa lupa ang umalingaw-ngaw sa paligid. Yumi, humanda ka Yumi, hindi pa tapos ang lahat. Sigaw niya sa kawalan, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang huni ng mga kuliglig at ang malungkot na ihip ng hangin. Wala na ang mga katulong na uutusan. Wala na ang mga kaibigang socialite na sasamba sa kanya. Ang katahimikan ng probinsya ay naging isang uri ng parusa na dahan-dahang kumakain sa kanyang katinuan. Balik sa Maynala, hindi tumitigil si Ares sa paghalugog sa mga lumang rekord ng ospital kung saan nanganak si Yumi. Sa gitna ng gabi, habang ang buong lungsod ay natutulog, nakahanap siya ng isang maliit na lead. Isang pangalan ng isang nurse na biglang nagbitiw sa trabaho, 30 taon na, ang nakalilipas at nakatanggap ng malaking deposito mula sa account ni Donna Esmeralda. Nahanap ko na siya, Yumi, wika ni Ares sa telepono. Nasa isang nursing home siya sa Laguna. Sinasabing bago siya tuluyang mawala ng alaala, may isang huling kumpisal siyang isinulat sa kanyang diary tungkol sa isang sanggol na may markang balat sa kanang balikat. Napahawak si Yumi sa kanyang dibdib. Ang markang balat. Naalala niya ang maikling sandali nang mahawakan niya ang kanyang anak bago ito kuhanin ng mga doktor. Isang maliit na pulang marka na tila isang hugis ng puso. Pupupunta tayo roon, Ares, na yon din, determinadong sabi ni Yumi. Habang binabaybay nila ang madilim na kalsada patungo sa Laguna, isang itim na sasakyan ang tahimik na sumusunod sa kanila mula sa malayo. Ang driver ng sasakyang iyon ay may hawak na isang litrato. Litrato ni Yumi na may pulang X sa mukha. Ang mga daga ay maaring lumikas, ngunit ang mga ahas ay nananatili sa damuhan, handang tumuklaw sa huling sandali. 30 taon kong diniligan ng luha ang isang puntod na wala palang laman. 30 taon akong humihingi ng tawad sa isang kabaong na ang tanging laman ay ang aking mga pangarap na pinatay ninyo. Ang boses ni Yumi ay halos isang bulong. Ngunit bawat salita ay may bigat na kasing tindi ng mga batong nakapaligid sa kanila sa loob ng isang maliit at tahimik na silid sa isang kumbento sa Laguna. Sa harap niya, nakaupo sa isang wheelchair ang isang matandang babae na puting-puti na ang buhok, si Maria, ang dating head nurse na naging saksi sa pinakamadilim na gabi ng buhay ni Yumi. Ang amoy ng alkohol at matatandang libro ay humahalo sa amoy ng insenso na tila nagbibigay ng isang banal, ngunit nakakasaka na atmosfera sa kanilang pagtatagpo. Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang hawak ang isang lumang rosaryo. Hindi siya makatingin ng diretso kay Yumi. Ang bawat buntong hininga ng matanda ay tila isang pagtatangka na ilabas ang isang lihim na 30 taon nang bumabara sa kanyang lalamunan. Patawad, Senyora Yumi. Takot na takot ako noon. Hikpi ni Maria. Ang tunog ng kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nayapakan. Si Doña Esmeralda, binantaan niya ang buhay ng aking pamilya. Sinabi niya na ang sanggol ay kailangang maglaho dahil ito ay magiging hadlang sa pagkontrol niya sa inyong mana. Si Koji, nakatayo lang siya sa isang sulok. Walang kibo habang kinukuha ko ang bata mula sa inyong mga bisig. Napahawak si Yumi sa kanyang bibdib.
Ramdam niya ang muling pag-atake ng isang matinding hapdi. Tila ba ang kanyang puso ay dahan-dahang hinihiwa ng isang mapurol na kutsilyo? Ang bawat detalye ng gabing iyon, ang kanyang mga sigaw na hindi narinig, ang pakiramdam ng isang munting katawan na kinuha sa kanya, lahat ng iyon ay bumalit ng may kasamang matinding pait. Nasaan siya, Maria? Huwag mong sabihin sa akin na pinatay ninyo ang anak ko. Ang boses ni Yumi ay puno ng panganib. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gitna ng mga luha. Hindi namin siya pinatay. Mabilis na sagot ni Maria. Ibinigay ko siya sa isang ampunan sa labas ng Maynila. Isang maliit na deboto ng simbahan ang kumuha sa kanya. Ang batang may hugis pusong marka sa kanyang kanang balikat, binigyan ko siya ng isang pangalan bago ko siya iniwan. Lumapit si Aris at hinawakan ang kamay ni Yumi. Pinapaalalahanan siya na hindi siya mag-isa sa gitna ng bawat paghampas ng katotohanan. Ang init ng palad ni Aris ay ang tanging bagay na nagpapanatili kay Yumi sa lupa upang hindi siya tuluyang tangayin ng galit. Anong pangalan ang ibinigay mo sa kanya? Tanong ni Aris. Ang kanyang tinig ay seryoso at puno ng otoridad. Huminga ng malalim si Maria. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling pagkakataon para sa katarungan. Gabriel. Pinangalanan ko siyang Gabriel. At ang huling balita ko, siya ay lumaki at naging isang lingkod ng batas. Isang taong matapat na lumalaban para sa katarungan, gaya ng kanyang lolo. Nanigas ang buong katawan ni Yumi. Ang pangalang Gabriel ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang pamilyar na pangalan. Isang pangalan na narinig na niya sa mga usapan sa opisina, sa mga balita tungkol sa isang batang taga-usig na hindi tumatanggap ng suhol. Gabriel, ulit ni Yumi. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig. Ang taga-usig na humahawak sa kaso ni Koji? Ang lalaking nagpapakulong sa sarili niyang ama nang hindi niya alam? Iyon po ang tadhana, senyora, bulong ni Maria, habang dahan-dahang ipinipikit ang kanyang mga mata. Ang dugong dinaloy ninyo sa kusinang iyon ay ang siyang maglilinis sa kabulukan ng mga Sandoval. Sa labas ng kumbento, ang hapon ay dahan-dahang nagiging gabi. Ang huni ng mga ibon ay napalitan ng tahimik na bulong ng mga puno. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang matalas na tunog ng pagkabasag ng isang plorera sa loob ng silid ang gumulat sa kanila. Isang bato ang ibinato mula sa labas, bumasag sa bintana at lumikha ng mga bubog na kumalat sa sahig. Sa labas, ang itim na sasakyang sumusunod sa kanila ay mabilis na umarangkada. Ang tunog ng gulong nito sa kalsada ay tila isang babala na may mga taong ayaw lumabas ang katotohanan. Napayakap si Yumi kay Aris. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong isang nagniningas na determinasyon. Ang anak niya ay hindi lamang isang alaala. Ang kanyang anak ay ang mismong kamay ng katarungan na tatapos sa lahat ng kasamaan ng pamilya Sandoval. Aris, kailangan ko siyang makita. Wika ni Yumi. Ang kanyang mga mata ay nagnininging sa gitna ng dilim. Kailangan kong sabihin sa kanya na hindi siya iniwan ng kanyang ina. Gagawin natin yan, Yumi. Pero kailangan nating mag-ingat. Sagot ni Aris habang pinagmamasdan ang naglalahong sasakyan sa kalsada. Dahil ang mga taong nagtago sa kanya ay handang pumatay para manatiling lihim ang lahat. Habang naglalakad sila palabas ng kumbento, isang maliit na bata ang lumapit kay Yumi at inabutan siya ng isang puting rosas. Ang rosas ay amoy pag-asa, amoy ng isang bagong umaga. Ngunit sa gitna ng talulot nito, may isang maliit na mansa ng dugo. Isang paalala na ang bawat tagumpay ay may kapalit na sakripisyo. Ito ba ang mukha ng katarungang ipinagkait ninyo sa akin sa loob ng 3 dekada? Ang gulong na ito ni Yumi ay tila isang panalangin at sumpa na naguumpugan sa kanyang dibdib habang nakatayo siya sa harap ng malaking pinto ng Office of the City Prosecutor. Hawak niya ang isang maliit at kupas na sapatos ng sanggol.
Ang tanging alaala na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan sa mansyon. Ang tanging bagay na hindi nakuha ng apoy ng kasakiman ni Koji. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot sa batas, kundi dahil sa takot na baka ang pag-ibig ng isang ina ay hindi sapat para punan ang 30 taon na pangunggulila. Sa loob ng silid, nakaupo si Fiskal Gabriel. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa kaibuturan ng kaluluwa ng sinumang kausap niya. Sa harap niya ay ang mga dokumento ng kaso ni Koji Sandoval, ang mga ebidensya ng korupsyon, pandaraya, at ang unti-unting pagbagsak ng isang imperyo. Hindi alam ng binata na ang babaeng papasok sa kanyang pintuan ay hindi lamang isang biktima o isang saksi, kundi ang mismong simula ng kanyang buhay. Dahan-dahang pumasok si Yumi. Ang tunog ng kanyang marahang paglalakad sa sahig na semento ay tila isang mabagal na tibok ng puso sa gitna ng katahimikan. Nang mag-angat ng tingin si Gabriel, napatigil ang kanyang pluma. May kakaibang kuryente na dumaan sa hangin, isang pakiramdam ng pagkilala na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Good afternoon, Señora Yumi. I invited you here to finalize your statement against Mr. Sandoval. Wika ni Gabriel. Ang boses ay propesyonal, ngunit may bakas ng hindi maipaliwanag na lambing. Please, take a seat. I know this is a difficult time for you. Naupo si Yumi, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kanang balikat ni Gabriel. Habang inaayos ng binata ang kanyang mga papeles, bahagyang naatras ang manggas ng kanyang barong. Doon, sa ilalim ng liwanag ng bumbilya, nakita ni Yumi ang maliit at pulang marka, ang hugis ng puso na tila isang selyo ng tadhana. Naramdaman ni Yumi ang matinding pagsikip ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang yumakap, gusto niyang bawiin ang lahat ng gabi na hindi niya ito nayakap, sa tuwing ito ay may sakit o takot. Ang kanyang mga kamay ay dinala niya sa kanyang kandungan. Mahigpit na nilamukos ang tela ng kanyang bestida upang pigilin ang sarili. Fiscal Gabriel, ang boses ni Yumi ay nabasag, tila isang basong kristal na nahulog sa semento. Maraming salamat sa iyong katapatan. Alam kong hindi madali ang laban na ito laban sa isang Sandoval. It's my duty, ma'am. Justice should not be a privilege of the few. Sagot ni Gabriel nang may tipid na ngiti. Actually, I grew up in an orphanage. I was taught that the only family I have is my integrity. That's why I won't let people like Koji Sandoval win. Ang salitang orphanage ay tila isang saksak sa puso ni Yumi. Ang bawat tagumpay ni Gabriel ay bunga ng kanyang sariling paghihirap, malayo sa kalinga ng isang ina. Sa sandaling yon, ang pinto ng opisina ay biglang bumukas ng marahas. Pumasok ang mga jail officers, hila-hila si Koji na nakasuot na ng kulay rosas na damit bilanggo. Ang kanyang muka ay puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita si Yumi at si Gabriel na magkasama. Anong ginagawa mo rito, Yumi? Nakikipagsabwatan ka na ba sa taga-usig na ito? Bulyaw ni Koji. Ang kanyang boses ay tila isang sugatang hayop. Gabriel, huwag kang magpapaloko sa babaeng yan. Siya ang sumira sa tatay mo. Tumingin si Gabriel kay Koji nang may pandidire. Koji, you are here for a mandatory hearing. Keep your mouth shut. Ngunit isang nakakatakot na tawa ang kumawala kay Koji. Lumingon siya kay Yumi at pagkatapos ay kay Gabriel. Hindi niyo ba alam? Hindi niyo ba napapansin? Gabriel, tingnan mo ang mga mata niya. Tingnan mo ang mukha niya. Yumi, sabihin mo sa kanya ang totoo. Sabihin mo sa kanya na ang batang itinapon mo ay ang lalaki ngayon ay nagpapakulong sa akin. Ang katahimikan na sumunod ay kasing lamig ng kamatayan. Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila naging yelo. Napatingin si Gabriel kay Yumi, ang kanyang mga mata ay puno ng paggalito at nagsisimulang mamuo ang takot.
Ang folder na hawak ni Gabriel ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga kamay at ang mga papel ay kumalat sa sahig, tila mga puting talulot ng bulaklak sa isang libing. What is he talking about, senyora? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginghinig na ngayon. Ano ang ibig niyang sabihin? Napatayo si Yumi. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay bumuhos na. Hindi luha ng pighate, kundi luha ng isang inang handang ibigay ang lahat. Humakbang siya palapit kay Gabriel. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang itinaas upang haplusin ang pishingi ng binata. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, isang malakas na tunog ng kaguluhan ang narinig mula sa labas ng gusali. Isang itim na sasakyan ang mabilis na humarurot sa harap ng Hall of Justice. At isang malakas na tunog ng pagbasag ng mga salamin sa ibaba ang umalingaw-gaw hanggang sa kanilang palapag. Ang mga gwardiya ay nagsigawan at sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking nakamaskara ang biglang sumulpot sa bintana ng opisina, may hawak na isang bagay na nagdiningning sa dilim. "Gabriel! Dapa!" Sigaw ni Ares na kakarating lang sa pinto. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, isang matalim na liwanag ang tumama sa dibdib ni Gabriel at ang binata ay dahan-dahang napasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang puting barong ay nagsisimulang mabahiran ng kulay pula, ang kulay ng dugong 30 taon na ipinagkait sa kanyang ina. "Gabriel!" Ang sigaw ni Yumi ay tila isang pagsabog na yumanig sa buong gusali. Naiwan silang lahat sa gitna ng kaguluhan. Si Koji na tumatawa sa kanto, si Ares na pilit na hinahabol ang salarin, at si Yumi na nakayakap sa dugo ang katawan ng kanyang anak, habang ang ulan sa labas ay nagsisimula ng bumuhos. Tila sinusubok ang hugasan ang isang kasalanang hindi kailanman mabubura ng panahon. "Anak, huwag mo akong iwan. 30 taon kitang hinanap sa bawat panalangin. Huwag kang bibitaw ngayon." Ang boses ni Yumi ay hindi na nanggagaling sa kanyang lalamunan, kundi sa kailaliman ng kanyang kaluluwang pilit na winawasak ng tadhana. Ang puting barong ni Gabriel ay mabilis na nilalamon ng kulay pulang mansa, kasing pula ng marka sa kanyang balikat na ngayon ay nababasa na ng luha ng kanyang ina. Sa gitna ng malamig na sahig ng Hall of Justice, ang katawan ni Gabriel ay tila isang kandilang unti-unting nauubos ang ningas. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng katarungan, ay dahan-dahang pumupungay habang nakatitig sa mukha ni Yumi. Sa isang sulok, ang tawa ni Koji ay tila isang kumpas ng demonyo. "Ayan ang napala mo, Yumi. Sinabi ko sa'yo, walang mananalo sa akin. Kung hindi ka mapapa sa akin, walang matitira sa'yo. Ngayon, panuurin mo ang bunga ng iyong katraydoran na mamatay sa iyong mga bisig." Napatigil ang buong mundo para kay Yumi. Ang bawat pangungutya ni Koji, ang bawat ingay ng mga nagtatakbuhang gwardiya, at ang malakas na buhos ng ulan sa labas ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Dahan-dahang ibinaba ni Yumi ang ulo ni Gabriel sa kandungan ni Ares na mabilis na gumagawa ng paraan para mapigil ang pagdaloy ng dugo gamit ang kanyang sariling Amerikana. Tumayo si Yumi. Ang kanyang mga kilos ay hindi na marahan o mapagpakumbaba. Ang bawat galaw niya ay may dalang bigat ng isang dambuhalang alon na handang lumamon ng isang buong lungsod. Ang kanyang mga kamay, na 30 taon na humahawak ng sandok at basahan, ay dahan-dahang humigpit hanggang sa bumakat ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalabas ng luha. Ang mga ito ay naging 2 uling na nagbabaga sa gitna ng isang nagyeyelong mukha. Lumakad si Yumi patungo kay Koji. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa duguang sahig ay tila isang martilyo na nagpapatunog ng oras ng paghuhukom. "Koji Sandoval." Ang boses ni Yumi ay kasing lamig ng kamatayan. "Akala mo ba ay dugo ang dumadaloy sa mga ugat ko? Akala mo ba ay luha lang ang kaya kong ibigay? 30 taon mong kinuha ang lahat sa akin, ang aking dangal, ang aking yaman, at ang aking anak. Pero sa gabing ito, tapos na ang panahong ako ang biktima." Sa isang iglap, kinuha ni Yumi ang folder na nalaglag mula sa lamesa ni Gabriel
Ang folder na naglalaman ng mga dokumento ng korupsyon na hindi lang kay Koji, kundi pati na rin sa mga matataas na opisyal na nagpoprotekta sa kanya. Inihampas niya ito sa dibdib ni Koji nang may ganoong lakas na napaatras ang lalaki sa pader. Ang baril na ginamit ng tauhan mo ay nakarehistro sa isa sa mga shell companies na pinirmahan mo, Koji. Ang ebidensyang ito ang magiging kable ng kuryente na tatapos sa iyong maruming buhay. Wika ni Yumi. Ang bawat salita ay tila isang saksak sa hininga ni Koji. Hindi ka lang mamamatay sa bilangguan. Mabubulok ka habang iniisip mo na ang batang binaril mo ay ang tanging dugong Sandoval na magpapatuloy sana ng iyong pangalan. Pinatay mo ang sarili mong kinabukasan, Koji. Nawala ang tawa sa mukha ni Koji. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot nang ma-realize ang katotohanan. Hindi maari. Anak ko siya? Oo, Koji. At ikaw ang pumatay sa kanya. Bulong ni Yumi sa mismong tenga ng lalaki. Sa mga sandaling iyon, ang mga medic ay dumating at mabilis na isinakay si Gabriel sa stretcher. Ang tunog ng mabilis na paggulong ng mga gulong sa sahig ay humahalo sa sigaw ng mga pulis na tuluyan ng piniringan si Koji. Habang humihila si Koji palayo, ang kanyang boses ay naging isang desperadong pagsamo. Ngunit walang sinumang lumingon. Sumama si Yumi sa loob ng ambulansya. Hawak ang malamig na kamay ni Gabriel. Ang tunog ng sirenang bumabaybay sa gitna ng trapik at ulan ay tila isang awit ng pag-asa sa gitna ng kawalang katiyakan. Sa loob ng operating room, habang ang mga doktor ay nagkakagulo para iligtas ang buhay ng taga-usig, nanatili si Yumi sa labas. Nakaluhod sa malamig na tiles ng ospital. Dumating si Aris, pawisan at puno ng dumi, ngunit may dalang balita. Yumi, nahuli na ang gunman. At si Micaela, naharang siya sa airport. Lahat sila, magbabayad na. Hindi tumingin si Yumi. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa pintuan ng operating room. Pagkalipas ng ilang oras, na tila ba tumagal ng ilang siglo, lumabas ang doktor. Ang kanyang muka ay pagod, ngunit may bahagyang ngiti. Ligtas po siya, senyora. Ang bala ay hindi tumama sa kanyang puso ng ilang milimetro lamang. Isang milagro ang nagligtas sa kanya. Napahagulgol si Yumi, hindi sa pait, kundi sa pasasalamat. Ang bagyo ay lumipas na, at ang iniwan nito ay isang malinis na dalampasigan. Makalipas ang ilang linggo, sa loob ng isang tahimik na silid sa ospital, dahan-dahang imulat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang mukha ni Yumi, na ngayon ay mas bata tingnan, puno ng liwanag at kapayapaan. Senyora, bulong ni Gabriel. Huwag mo na akong tawaging Senyora, Gabriel. Wika ni Yumi, habang hinahaplos ang buhok ng anak. 30 taon kitang hinintay na tawagin ako sa aking tunay na pangalan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Hinawakan niya ang kamay ni Yumi, ang mga kamay na puno ng peklat, ngunit ngayon ay ang pinakamainit na kanlungan sa mundo. Nanay ko. Sa labas ng bintana, ang araw ay sumisikat na sa ibabaw ng lungsod. Ang mansyon ng mga Sandoval ay naibenta na at ang pera ay ginamit para sa mga biktima ng pang-aabuso. Si Doña Esmeralda ay nananatili sa kanyang dampa sa probinsya, habang si Koji ay naghihintay ng kanyang hatol sa likod ng rehas. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa parusa. Ito ay tungkol sa pagbawi sa pagkataong ninakaw ng iba. At sa bawat haplos ni Yumi sa kanyang anak, alam niyang ang tunay na tagapagmana ay hindi ang may hawak ng ginto, kundi ang may hawak ng pag-ibig na hindi kailanman sumuko. Ang bawat kwento ay may kanya-kanyang takip silim. Ngunit para kay Yumi, ang paglubog ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay hindi hudyat ng kadiliman, kundi isang pangako ng mas maliwanag na bukas. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang malambot na haplos ng kalikasan,
dahan-dahang binubura ang mga bakas ng 30 taon na paghihirap sa buhanginan ng kanyang alaala. Nakatayo si Yumi sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan. Isang simpleng puting bahay na nakaharap sa dagat, malayo sa nakakasakal na karangyaan ng mansyon ng mga Sandoval. Ang kanyang balat ay wala na ang amoy ng usok at gisa. Sa halip, siya ay amoy sariwang hangin at sampagwita. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa pagod at takot, ay ngayon ay kalmado na habang hawak ang isang tasa ng tsa. Nay, ang lalim na naman ang iniisip nyo. Baka lumubog na rin pati ang mga pangarap ko sa sobrang seryoso nyo riyan. Isang malambot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Yumi nang marinig ang boses ni Gabriel. Ang kanyang anak ay nakatayo sa likuran niya. Suot ang isang puting t-shirt at maong. Malayo sa dugo ang barong na huling alaala ni Yumi sa Hall of Justice. Bagaman may maliit na peklat sa kanyang dibdib, ang kislap sa kanyang mga mata ay sapat na para sabihin siya ay buo na muli. Iniisip ko lang kung gaano kabilis ang takbo ng tadhana, Gabriel, wika ni Yumi habang hinahaplos ang pisingi ng anak. 1 taon na ang nakalilipas mula noong gabing iyon. At tinitingnan kita ngayon, parang isang panaginip na ayaw ko nang magising. Hindi ito panaginip, Nay. Totoo ito, sagot ni Gabriel, sabay yakap ng mahigpit sa kanyang ina. At hinding-hindi na muling may kukuha sa atin sa isa't isa. Sa kabilang bahagi ng harden, nakita nila si Ares na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak. Tumigil ang abogado at lumingon sa kanila. Isang matapat at mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Walang kailangang sabihin. Ang katahimikan sa pagitan ni Yumi at Ares ay puno ng mga pangakong hindi na kailangan ng mga salita. Ang bawat sulyap nila sa isa't isa ay may dalang tamis ng isang pag-ibig na naghintay ng 3 dekada para lamang magkaroon ng pagkakataong mamukadkad. Malayo sa katahimikang ito, sa loob ng isang madilim at masikip na selda, si Koji Sandoval ay nakaupo sa sahig. Nakatitig sa dingding na puno ng mga markang siya mismo ang gumawa para bilangin ang mga araw ng kanyang pagkakakulong. Ang kanyang dating makapangyarihang boses ay naging isang mahinang bulong na lamang. Paulit-ulit na tinatawag ang mga pangalang hindi na kailanman sasagot sa kanya. Si Doña Esmeralda naman, sa kanyang maliit na dampa sa probinsya, ay patuloy na nakikipag-usap sa kanyang mga lumang florera. Pilit na binabalikan ang isang kahariang matagal nang naging abo. Nang muling tumingin si Yumi sa dagat, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang tanong na, napatawad na ba niya, ay meron ng malinaw na sagot. Hindi dahil karapat-dapat ang mga Sandoval sa patawad, kundi dahil karapat-dapat si Yumi sa kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi pagbura sa nakaraan, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang masunog ang kanyang kasalukuyan sa apoy ng galit. Ang bawat sakripisyo, ang bawat patak ng luha sa kusina, at ang bawat gabing puno ng pait ay naging mga buto na ngayon ay nagbunga ng isang matibay na puno ng katarungan. Ang tunay na tagapagmana ay hindi na ang batang may gintong kutsara sa bibig, kundi ang babaeng natutong bumangon mula sa putikan ng may dangal at pag-ibig. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglakad si Gabriel patungo sa harden para samahan si Ares at naiwan si Yumi na nakatingin sa malawak na abot-tanaw. Isang huling buntong hininga ang kumawala sa kanya. Isang buntong hininga na may dalang pasasalamat. Ang kwento ni Yumi ay hindi nagtapos sa paghihigante. Nagtapos ito sa isang mahabang yakap, sa isang matamis na tawa ng kanyang anak, at sa isang payapang gabi na hindi na kailanman mabubulabog ng takot. Dahil sa dulo ng bawat unos, palaging may isang dalampasigan na naghihintay para sa mga taong hindi sumukong magmahal.